Siyempre, sasagot. Sasagot ang Malacanang kay Martin Romualdez. O ano ang sagot ng Malacanang kay Martin Romualdez? Pasok. Tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. O, isa pa tong parang si Trillanes, paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi daw patama kay BBM yun. Tangina nito, inutil talaga eh. Boba talaga tong hayop na ito eh. Hindi daw kay BBM patama yung sinasabi ni Martin Romualdez. Kanino? Tangina nito. Kanino? Sabi niya executive. Sabi niya, check nyo yung distrito ko. Walang ghost project. O, sinong sinasabi? Kaya yung distrito yung pinapacheck niya na may mga ghost project. Pag sinabing executive, sino yun? Si Bongbong man yun. Yun ang tinakbuhan niya. Puta, hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo ba alam na ang executive, presidente, tsaka vice president, hindi naman pwedeng isisi ni Martin to kay Inday Sara. Hindi naman signatory si Hindi naman, wala namang authority si Inday Sara. Ang trabaho man lang ni Inday Sara, hintayin mamatay si Bongbong para maging presidente siya. Yun lang. So, pag sinabing executive, hindi damay si Inday Sara doon. Si Bongbong lang dahil siya lang naman pumirma ng budget. Oh, alak ng tinapay talaga to si Claire Castro. Tapos, may kipagdebate ka kay Inday Sara? Ganyan ka kabobo? Sa akin lang, hindi ka naman nanalo eh. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Tanga talaga, no? Putang ina, bobo. Tapos, ang ito nakakatawa, yung mainstream media, hindi siya kinorek. Ma'am, when you say executive, we are referring, or yung reference niyan, or yung pinatutungkulan niyan, ma'am, presidente. Executive, legislative, judiciary. Legislative is, headed by, two houses or divided into two houses. President, Speaker of the House, Senate President, and a Supreme Court which is judiciary. Co-equal body. Tanggalin natin judiciary sa pagpoproseso ng budget. Tatlo lang yan. Senate, Congress, and President and Executive. Ang pinuno ng Congress si Zaldico, si Romualdez. Ang pinuno ng Senado during that time si Chis Escudero. Ang executive si Bongbong. Sino pa ibang executive? Yun na nga yung sinasabi ko. Nung nag-post ako sino bang pinatutunguhan ng executive? Yung asawa ba ng executive? Hindi. Yung binoto ng taong bayan na presidente, siya ang magiging pinuno ng executive branch ng Pilipinas. Anong sinasabi mong maraming executive, miyembro ng executive? Tanga. Tangina nito talaga, inutil. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Sino nga yung executive, ma'am? Kung hindi si Bongbong yung executive, sino? Pakisagot na lang. Sinabi mo rin lang naman, hindi si Bongbong executive, hindi lang siya ang executive. Sino pa? Sino pa, ma'am? Hindi niya naman sinagot kung sino yung executive. Ang sinabi lang niya, paulit-ulit, si Bongbong nga ang nagpa-imbestiga nito. Paano nga siyang hindi magpapa-imbestiga? Inasunog siya eh. Pinagyabang niya nung SONA niya, 5,500 flood control projects. Tapos, nung pinuntahan yung mga flood control projects, nawawala. O, tapos ngayon, kunyari, galit siya. Kunyari, nagtayo siya ng ICI para hindi siya masisi. Kunyari, pinapahuli niya si Zaldico para hindi siya masisi. O, ngayon, pinapatrabaho niya kay Boying Rimulya, eto si Romualdez para hindi siya masisi. Kaya ganito sinasabi ng spokesperson. Hindi si Bongbong yun. Walang alam yung tao, bobo yun eh. Walang alam yun sa pagnanakaw, tanga yun eh. Ang alam lang nun, kumain tsaka matulog. Alak na tinapay ito si Claire Castro talaga. Oh. At sa ating po nadinig na statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon, naiimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So pag sa executive, DPWH lang. So gumalaw ang DPWH dito ng sila-sila lang. Alam mo ba, Claire Castro, na ang DPWH is reporting directly to the President. And the President, si President Marcos ang naglagay ng Department of Public Works and Highways
secretary. Kay Bunuan. Alam mo ba na siya naglagay dyan? O paano mo sasabihin na wala siyang kinalaman dyan? Direkta niyang pinatatakbo yung ahensya na yan. Part yan ng cabinet secretaries, niya si Bunuan. Walang hiya ka talaga, oh. Bobo ka talaga, Claire Castro, walang hiya ka. Saan ka ba talaga nagabugasya sa pinaka magaling na gawaan ng diploma diyan sa Recto? So even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president. Hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron man. Oy, so wala. Ina kung meron man, nagkakagulo na. Nagpaimbestiga nga siya dahil alam niya meron tapos sasabihin mo kung meron man. Utangin ng Claire Castro na ito. Sabi ko, pero somehow, bilib na bilib ako kay Claire Castro kasi meron taong bobo, pero walang taong katulad ni Claire Castro. Wala mga bossing. Oy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili